Sa pampublikong paaralang iyon sa loob ng lungsod, bago pa man makadaan ang unang estudyante sa tarangkahan, naroon na si Donacida. Nakasuot ng simpleng uniforme at messy boon, hawak niya ang mop na parang may hawak na invisible trophy. Hindi lang siya isang katulong sa paglilinis, siya ang tagapag-alaga ng mga pasilyo, ang hindi nakikitang tagapag-alaga ng gawain sa paaralan. Ang tunog ng balde ng maruming tubig ay tunog ng tungkuling ginagampanan ng may dignidad. Hindi naman nagkagulo si Donacida. Isa siya sa mga hamak na babae na mas naniniwala sa paggawa ng mga bagay kaysa sa pagpapakitang gilas. Dumaan siya sa mga sulok ng paaralan na parang simoy ng hangin, kasalukuyan, ngunit halos hindi napansin. Ang paglilinis ng paaralan ay ang kanyang tahimik na misyon na isinasagawa ng maingat at walang reklamo kahit na sa pinakamahirap na araw. Alam niyang hindi nakaplaster sa dingding ang kanyang trabaho, ngunit ito ang nagpapanatili sa kanyang mundo. Nilinis niya ang mga banyo sa parehong dedikasyon na ibibigay ng iba sa isang meeting room. Ang isang malinis na lugar ay tanda ng paggalang, mahina niyang sabi, na parang tinuturuan kahit ang mga tile. Maaaring isipin ng ilan na ito ay pagmamalabis, ngunit para sa kanya, ang pagpapanatiling kumikinang sa sahig ay isang paraan ng pagtuturo kahit na walang pagtuturo. Doon nakalagay ang lakas ng kanyang pagkababae, maraming ginagawa na halos wala. Habang tulog pa ang paaralan ay nagde-daydream na si Donacida. Pinangarap niya ang kinabukasan ng kanyang anak, ang pagtatapos ng high school na hindi niya naranasan, ang buhay kung saan ang kanyang pagsusumikap ay hindi napapansin. Siya ay isang mapagpakumbabang ina, ang uri na gumagawa ng trabaho bilang pinakadakilang mensahe ng pagmamahal na matatanggap ng isang bata. Ngunit hanggang noon, walang nakakita sa kanya sa ganoong paraan. Nagmamadaling kumaway ang ilang guro kay Donacida, hindi man lang siya napansin ng iba. Siya ay tulad ng tunog ng isang ceiling fan, kasalukuyan, ngunit hindi pinansin sa pagmamadali ng mga klase. Isa o dalawang guro lamang ang nakaalala sa kanyang pangalan. Para sa karamihan, siya ay ang babaeng naglilinis. Doon nagsimula ang invisible motherhood, sa gitna ng mga walis at umiiwas na tingin. Kapansin-pansin, yaong higit na gumagalang sa kanya ay ang pinakamatanda. Alam nilang nagtatrabaho lang ang paaralan dahil may mga babaeng katulad niya na sumusuporta sa pundasyon nito. Ngunit sa mga bagong dating, ang hitsura ay halos palaging automatiko, impersonal, as if her presence was part of the building, not the team. Ito ay isang larawan ng lipunan kung saan ang disenteng trabaho ay nakikita ngunit bihirang pinahahalagahan. Magkagayunman, hindi lumaban si Donacida. Inilagay niya ang pagmamalaki ng kanyang ina sa bulsa ng kanyang uniforme at nagpatuloy. Siya ay maingat, ngunit nakita niya ang lahat. Kung sino ang nagpapasalamat, sino ang hindi pinansin, kung sino ang nanunuya. Lahat ay naglilinis kung ano ang kanilang magagawa. Sabi niya sa kanyang sarili na nagkukuskos ng mga tile habang nakikinig sa mga pag-uusap na hindi kasama sa kanya. At mas masakit iyon kaysa sa anumang mahirap tanggalin na dumi. Ang mga estudyante, sa karamihan ay hindi rin siya nakikita. Alam nilang nandoon siya, ngunit hindi nila alam kung sino siya. Tinawag nila siyang the cleaning lady, na parang iyon lang. Hindi nila alam na sa likod ng apron na iyon ay may isang babaeng nagbibigay inspirasyon, isang babaeng nag-iisang nagpalaki ng isang napakatalino na anak. Ngunit walang nakakaalam sa bahaging iyon ng kwento. Gayunpaman, si Mateus ay kabaligtaran ng inaasahan ng sinuman sa isang anak ng tagapaglinis. Tahimik at maasikaso, naglakad-lakad siya habang nakahawak ang kanyang mga libro na parang may dalang kalasag. Habang ang iba ay nagtatakbuhan tuwing recess, naghanap siya ng kanlungan sa library ng paaralan. Alam niya na ang kaalaman ang kanyang pagkakataon at nag-aral siya na parang isang taong sumusubok na takasan ang isang tadhana
na hindi niya pinili. Mayroon siyang lumang notebook, maluwag na ang mga pahina nito, ngunit puno ng mga nakasulat na panaginip. Hindi siya lumalampas sa klase kahit na may lamig o pagod. Pinuri siya ng mga guro, ngunit kakaunti ang nag-uugnay sa kanyang dedikasyon sa kwento sa likod nito. Siya ay tahimik na bata sa klase kahit na ang kanyang isip ay puno ng mga ideya. Si Mateus ay hindi lang matalino, siya ay determinado. Ang ilang mga kaklase gayunpaman ay nakatutuwa. Kinukutya nila siya. Sinabing nakakuha lang siya ng matataas na marka dahil gusto niyang maging pride of the school. Others commented maliciously, nag-aaral lang ang lalaking yon para iwas sa balde at mop ng nanay niya. Iyon ang uri ng pambubuli sa paaralan na hindi sumisigaw, ngunit masakit. At si Mateus, kahit masakit, nanatiling tahimik. Napansin ni Donacida ang lahat. Alam niyang naghihirap ang kanyang anak, ngunit alam din niya ang lakas nito. Palagi niyang sinasabi, "Anak, hayaan mo silang mag-usap. Ang mga naglilinis ng sahig ay nakakahakbang din sa malalaking entablado." At ang mga salitang ito ang naging pundasyon ng katatagan ng kanilang pamilya. Habang sinusubukan ng mundo na bawasan siya, itinulak niya siya kahit na hindi nakikita pataas. Sa panahon ng recess na ang lason ay lumabas sa anyo ng mga biro. Nang buksan ni Mateus ang merienda na buong pagmamahal na ibinalot ni Donacida, may sumisigaw. Dapat ay dumating ang isang iyon na may dalang balde ng paglilinis. May tumawa, tapik sa balikat at nagkunwaring walang narinig ang bata. Pero ginawa niya. At paano? Nakadikit ito na parang matigas na mantsa. Minsan, may nag-iwan ng tela sa sahig sa kanyang mesa. Sa halip na harapin siya, huminga ng malalim si Mateus, mahinahong tinanggal ang tela at umupo. Ang kilos na iyon ay nagabala sa kanya ng higit sa anumang sigaw. Para bang sinasabi niya, pwede naman nila akong dumihan pero hindi nila ako madungisan. Sa loob, syempre masakit. Ngunit alam na niya, ang dignidad sa trabaho ay hindi isang insulto, ito ay isang kalasag. Ang pambubuli sa paaralan ay minsan ay nagkukunwari bilang isang biro. At kapag anak ka ng naglilinis ng sahig para mabuhay, doble ang pasanin. Natutunan ni Mateus na lunukin ang kanyang kahihiyan at gawing panggatong. Hindi nila alam kung ano ang pakiramdam ng bumangon sa bimpa upang tulungan ang kanilang ina na ayusin ang mga uniforme na amoy kandida, naisip niya, at nagpatuloy siya. Napansin ni Donacida nang mas tahimik na umuwi ang kanyang anak. Minsan gusto niyang pumunta sa sala at humingi ng paggalang, ngunit nagpigil siya. Alam niyang kailangan niya itong palakasin mula sa loob. Paulit-ulit niyang sinabi, "Ikaw ay mananalo nang hindi nagpapahiya ng sinuman." Ito ang uri ng pagtuturo na hindi nagmumula sa mga libro, ngunit humuhubog sa isang tao. At si Mateus ay pineke. Pinanood ni Donacida ang kanyang anak na nag-aaral hanggang hating gabi kahit na matapos ang isang buong araw na trabaho. Minsan ay nakaidlip siya sa sopa na madumi pa ang uniforme, pero nagising siya na nakangiti nang makitang nakayuko si Mateus sa kanyang notebook. Wala siyang gaano, pero nakatutok siya, she'd murmur, adjusting her apron. Ang batang iyon ang nasagot sa kanyang panalangin kahit na hindi niya ito hiniling ng malakas. Walang study table, baluktot na upuan lang sa kusina. Ang mga aklat ay nagmula sa mga donasyon o mula sa basura ng paaralan na magalang niyang ni-recycle. Gayunpaman si Mateus ay gumawa ng mga buod, naka-highlight na mga salita ng ngarap at siya tahimik na naginip kasama. Ang pagmamalaki ng isang ina ay hindi nasusukat sa magagandang salita, nasusukat ito sa kislap ng kanyang mga mata nang sabihin niyang, "Nakapasa ako." Hindi niya kailanman naiintindihan ang mga formula o sanaysay, ngunit alam niya kung paano makilala ang pagsisikap. Itinago niya ang mga report card ng kanyang anak na parang nangongolekta ng mga hindi nakikitang medalya. Minsan sasabihin niya sa kanyang kapitbahay,
Mateus is going to be something you'll see. At kahit na sinabi nilang lahat ng tao ay nagsasabi niyan tungkol sa kanilang anak, ngumiti siya. Dahil sa kaibuturan niya, alam niya, bagay na siya. Maliit lang ang kanilang tahanan, ngunit naroon ang pag-ibig. Ito ay sa bawat piraso ng damit na nilalabahan ng may pag-iingat, sa bawat simpleng merienda na puno ng pangangalaga. Hindi makapagbigay ng designer sneakers si Donacida, ngunit nandyan siya para sa kanila. Hindi niya kayang bayaran ang mga prep class, ngunit nandyan siya para sa kanila. At sa matabang lupang ito ng pagmamahalan at katatagan ng pamilya na si Mateus ay lumago, malakas, kahit sa gitna ng mga bato. Dumating ang katapusan ng taon tulad ng isang pinakahihintay na buntong hininga. Sa paaralan, ang mga paghahanda para sa pagtatapos ng elementarya ay umuugong sa mga pasilyo. At naroon si Mateus, hindi lamang sa mga nagtapos, kundi bilang namumukod tanging performer ng klase. Ang punong guro na naantig sa kanyang pagganap ay gumawa ng isang punto ng pag-imbita sa kanya na kumatawan sa klase sa isang talumpati. Nagulat si Donacida sa balita. Siya, na noon pa man ay hindi napapansin, ay makikita na ngayon ang kanyang anak na umakyat sa entablado, mikropono sa kamay, na nagiging boses ng isang henerasyon. Pinilit niyang humiram ng ilang damit, nilabhan ang pinakaputi na sneakers na kaya niya, at inilatag ang uniforme ni Mateus na kapareho ng sigasig ng isang taong naghahanda ng altar. Ito ay hindi lamang isang graduation, ito ay isang pang-araw-araw na himala. Noong nakaraang gabi, halos hindi sila nakatulog. Binalikan niya ang kanyang talumpati, naalala niya. Naalala mo ba noong umiyak ka dahil wala kang bagong lapis? Sabi niya, at ngayon magsasalita ka sa harap ng lahat. Nahihiyang ngumiti si Mateus, ngunit sa loob, isang apoy ang nasusunog. Ito ay higit pa sa isang seremonya. Ito ay isang pampublikong pagkilala sa paglalakbay na ginawa nilang magkasama. Sa paaralan, ang mga upuan ay nakahanay, ang mga lobo ay nakasabit, ang entablado ay nakaayos. Ngunit sa bahay, ang pinakadakilang palamuti ay pag-asa. Si Donacida ay naghanda ng tanghalian ng kanyang anak, gaya ng dati, ngunit nanginginig ang mga kamay. Magiging maayos din ang lahat, sabi niya, kahit na ang bilis ng tibok ng puso niya. At doon, sa simpleng kape sa umaga, nagsimula ang pinakamahalagang gabi ng kanilang buhay. Maliwanag na sumikat ang araw ng pagtatapos, ngunit may mga ulap na handang mabuo sa puso ni Mateus. Gaya ng dati, maagang dumating si Donacida para magtrabaho. Ang kanyang asul na uniforme na medyo suot na, contrasted sa maligaya dekorasyon ng schoolyard. Habang nagkukuskus siya sa sahig ng banyo, may mga estudyanteng dumaan na nagtatawanan. Tingnan mo dyan, ang nanay ng nagsasalita ay naglilinis ng inidoro. Parang tahimik na sampal ang pinutol ng pangungusap. Narinig ni Mateus na kararating lang sa kanyang inuupahang sando ang bawat pantig. Natigilan siya saglit, may hawak na imbitasyon, naninikip ang dibdib. Nagkunwari siyang hindi tungkol sa kanya, pero alam ng puso niya, ito nga. Minsan, ang pinakamasamang kahihiyan ay hindi natin sa sarili natin. Ito ang pilit nilang ginagawa sa taong mahal natin. Nagtawanan ng ibang kaklase, marahil walang mali siya, marahil dahil sa kamangmangan, pero nakakapaso ang tawa na yon, parang pinupunasan ang pagsisikap ng kanyang ina kasama ang sabon sa sahig. Pinagdikit ni Mateus ang kanyang mga labi, nakatingin sa sahig, ang parehong palapag na nililinis ng kanyang ina. Magkahalong galit, lungkot at kawalan ng magawa ang naramdaman niya. At saglit, naisipan niyang sumuko sa kanyang talumpati. Samantala, sa kabilang panig ng korte, ipinagpatuloy ni Donacida ang kanyang trabaho ng may dignidad sa kanyang mga mata. Narinig ba niya ang mga biro? Siguro. Nakaramdam ba siya ng hiya? Hindi kailanman. Alam niyang ang sandaling ito ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang anak.
At kung makakausap niya ito kaagad, sasabihin lang niya, itaas mo ang iyong ulo. Nililinis ko ang sahig, ngunit hindi ko iniyuko ang aking ulo sa sinuman. Puno ang gym. Mga magulang na nakahanda na ang kanilang mga telepono, sabik na mag-aaral, nakangiting mga guro. Si Mateus, gayunpaman, ay tahimik. Nakaupo sa front row, inaayos niya ang kanyang kwelyo sa ikalimang pagkakataon. Pinagpapawisan ang kanyang mga kamay, tila kumakabog ang kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Siya ang tagapagsalita sa gabi, ngunit ang kanyang boses na laging kakampi ay nagbabantang mabigo. Mula sa entablado, kitang-kita niya ang mga kumikinang na ilaw, ang mga lobo, at ang banner na may pangalan ng klase. Tiningnan ni Mateus ang lahat, ngunit kakaunti ang nakita. Sumayaw pa rin sa isip niya ang eko ng mga biro. Ang pagmamalaki ng pagiging anak ng isang babaeng tagapaglinis na dati niyang matibay na dinadala, ngayon ay bumibigat na parang pasanin. Sa ilang sandali naisip niya ang pagkukunwaring discomfort, hindi umaakyat, naglalaho. Noon niya siya nakita. Doon sa likod ng mga stand, nakaupo sa gitna ng mga nanay na may mamahaling handbag at nagpraktis ng mga ngiti ay si Donacida. Simpleng bihis, nakatali ang buhok niya at isang ngiti o yung ngiti. Ito ay maliit, ngunit matatag. Parang sinasabing, "Go son, I'm here." Wala siyang sinabi pero sinabi nito ang lahat. Ito ang tulak na kailangan ni Mateus. Pumikit siya, huminga ng malalim at tumayo. Ang bawat hakbang sa entablado ay nadama na mas mahaba kaysa sa lahat ng kanyang mga taon ng pag-aaral na pinagsama. Sa bawat hakbang, dinadala niya ang bigat ng pambubuli, ng pakikibaka, ng invisibility ng kanyang ina. Ngunit dala rin niya ang lakas ng babae na nagpapataas sa kanya, ang tahimik na pagmamataas at ang katiyakan na ang mikroponong iyon ay higit pa sa tunog. Ito ay isang boses. Ito ay repair. Nanginginig ang mikropono sa pagitan ng mga daliri ni Mateus. Ang gym na ilang segundo noon ay tila abala sa buhay, ngayon ay ganap na tahimik. Hinihintay ng lahat na sumikat ang star student ng klase, ngunit ang tanging naiisip niya ay si Donacida. Napalunok siya ng mariin, inayos ang nakatuping papel sa bulsa at sinubukang ngumiti. Mahina ang boses niya. "Magandang gabi sa lahat." Nagsimula siya sa pamamagitan ng pasasalamat sa lahat, gaya ng idinidikta ng protokol. Sa mga guro, sa administrasyon, sa aking mga kasamahan, ngunit hindi siya roon. Siya ay isang amag, isang anino. Lumibot ang tingin niya sa audience, naghahanap ng hindi niya mawari. Ang emosyon ay tumaas na parang tubig. Isang mahaba, hindi komportable na paghinto. Isang mahinang bulungan ang nagsimula sa mga bisita. Ibinaba ni Mateus ang kanyang mga mata. For a second, parang naglaho ang lahat. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa likod ng court. Naroon pa rin si Donacida. Ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang parehong maliit na babanat ng ngiti. Para bang sinasabi niyang maging sino ka man. At sa sandaling iyon, iba ang hininga ni Mateus. Malalim, desidido, itinabi niya ang papel. Ibinaba niya ang script at tumingin ng diretso sa audience. Ang kahihiyan ay nagbigay daan sa katotohanan. "I was going to say something rehearsed," panimula niya. Mas matatag ang boses, pero ngayon gusto kong pag-usapan kung saan ako nanggaling at sino ang nagdala sa akin dito. Nabaling ang tensyon sa atensyon. Ang kwento hanggang noon ay muffled, nagsimulang sabihin sa kaluluwa at walang nangahas na kumurap. Huminga ng malalim si Mateus. Naging mapitagan na ngayon ang katahimikan sa court. Lahat ng mata ay nasa kanya, ngunit isa lang ang nakikita niya, ang sa kanyang ina. "Maraming dito natatawa sa nanay ko sa paglilinis ng banyo." Aniya, ang boses ay may sakal, ngunit matatag. Ngunit sa pamamagitan ng paglilinis ng mga sahig ay naalis niya ang aking landas. Ang pangungusap ay nahulog tulad ng isang kulog.
at walang nangahas tumawa. Ang bawat piraso ng tela na pinipigan niya ay isang libro na kaya kong buksan. Bawat dagdag na oras na nagtatrabaho siya ay isang oras na nakakapag-aral ako, patuloy niya. Habang maraming tao dito ang nagkunwaring hindi siya nakikita, tinuturuan niya ako tungkol sa dignidad. Ang gumagalaw na pananalita ay nag-iwan kahit ang pinakanag-aalinlangan na makapagsalita. Para bang hinihimas ng bawat pantig ang kaluluwa ng sinumang nang uyam sa kanya. Kung nandito ako ngayon dahil sa kanya, para sa babaeng nagising bago sumikat ang araw at umuuwi pagkatapos ng buwan. Para sa kanyang hamak, malakas na ina, hindi nakikita ng marami ngunit isang higante sa akin. Hindi lang sa kanya ang naluluhang mga mata. Ang bigat ng katotohanan ay nakaantig maging sa mga nag-aakalang alam na nila kung ano ang tagumpay. Itinuro niya sa akin na hindi kailanman nabahiran ng dignidad ang kaluluwa. Walang mga frills, tanging katotohanan. At ito ay mula sa katotohanan na ang mga kwentong gumagalaw ay ipinanganak. Hindi nagbigay ng talumpati si Mateus para sumikat, ginawa niya ito para magbigay liwanag. At sa pagpapangalan sa kanyang ina doon, sa harap ng lahat, binago niya ang babaeng naglilinis na iyon sa babaeng nagbibigay inspirasyon. Nilinis ng anak ng babaeng naglilinis ang entablado gamit ang mga salita at walang sinuman, talagang walang sinuman ang nangahas na humarang. Ilang segundo, walang gumagalaw. Ang korte ay nakabitin sa himpapawid na para bang huminto ang oras upang tunawin ang mga sinabi. Pagkatapos dahan-dahan, nagsimula ang isang mahiyain na palakpakan at naging standing ovation. Mga guro, mag-aaral, magulang, maging ang mga tumawa sa palaruan ay tahimik na umiiyak. Imposibleng ipagpatuloy ang pareho pagkatapos ng mga salitang iyon. Ang prinsipal na karaniwang nakalaan ay nagpupunas ng luha. Isang guro sa matematika na kilala sa pagiging mahigpit ang pumalakpak ng may luhang mga mata. Ang mga estudyanteng kanina ay hindi pinansin si Mateus ngayon ay tumingin sa kanya ng may tunay na paggalang. Ito ay higit pa sa pagkilala sa publiko. Ito ay tahimik na reparasyon, naging salamin ng anak ng babaeng naglilinis. Dahan-dahang tumayo si Donacida, nanginginig ang kanyang mga paa, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok. Puno ng luha ang mga mata niya, namumula ang mukha, hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Ngunit nang bumaba si Mateo sa entablado, ibinuka niya ang kanyang mga braso na para bang hinihintay niya ang yakap na iyon sa buong buhay niya. At dumating siya, kumpleto, mahina, nagpapasalamat. Doon, sa gitna ng mga luha at palakpakan, tinatakan nila ang isang nakakaantig na kwento ng pag-ibig at katatagan. Walang mga bulaklak, walang premyo, walang tropeyo. Ngunit mayroong isang bagay na mas malaki, paggalang. Sa unang pagkakataon, hindi lang the cleaning lady si Donacida. Siya ang ina na nagbigay inspirasyon sa isang anak na igalang ang kanyang mga ugat ng buong tapang. Siya ay isang simbolo ng lakas ng babae nang hindi nakikitang pagiging ina sa wakas ay nahayag. Siya ay sa wakas ay nakita bilang isang babae ng pagbabago. May mga talumpati na ating kabisado at iba pang ating tinitirhan. Ang kay Mateus ay isa sa huli. Ito ay hindi sinadya upang mapabilib, ito ay sinadya upang palayain. At pinalaya ito. Pinalaya nito ang kanyang ina mula sa pagkawala ng lagda. Pinalaya ang kanyang mga kasamahan mula sa kamangmangan. Pinalaya si Mateus mismo mula sa katahimikang dinala niya sa loob ng maraming taon. Kapag ang katotohanan ay nagmula sa lupa, ito ay tumataas diretso sa puso. Nang gabing iyon, walang lumabas ng paaralan sa parehong paraan ng kanilang pagpasok. Umalingaw-ngaw ang nakakaantig na kwentong iyon sa bawat sulok ng gym, sa mga pasilyo at maging sa mga banyong nilinis ni Donacida. Dahil minsan, ang hindi nakikitang babae ang nagtuturo ng pinakadakilang aral.
At ang aral na iyon ay dignidad. Marangal na gawain, pag-ibig na walang kabuluhan, edukasyon at paggalang. Ilang hamak na ina ang kilala mo na may hawak sa mundo gamit ang kanilang mga kalyo na mga kamay at matatag na titig. Gaano karaming mga mapagmataas na anak na lalaki ang naroroon na may mga kwento na karapat-dapat sabihin ngunit hindi kailanman narinig. Isa ito sa mga kwentong nakakaantig, nagpapabago at nagbibigay inspirasyon. At kung naabot mo na ito ay dahil naantig ka rin ito. Ngayon gusto kong malaman, nakatagpo ka na ba ng ganito? Sino ang nagturo sa iyo ng lahat sa kabila ng kaunti? Sino ang nagpatahimik sa mundo sa isang simple at tunay na kilos? Magkomento sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood. At kung naantig ka sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng paalala ng halaga ng mga simpleng bagay.